Tawag sa pagsamba, tanging sa Diyos lang ako umaasa. Ang aking pag-asa ay tanging nasa Kanya. Ang kaligtasan ko at aking karangalan ay buhat sa Diyos. Nasa Kanya lamang. Siya ay malakas kong tagapagsanggalang. Matibay na muog na aking kanlungan. Tayo pong lahat, mga kababayan, sa lahat ng oras, magtiwala sa Diyos. Sa Kanya ilagak ang inyong pasaning ngayon dinaranas. Siya ang kublihang may dulot na lunas. Tayo pong lahat ay magsitayo para po sa ating awit ng pagsamba. Padayon. Pananalig kay sinusubok, puso ay nababalot ng takot. Daluyong ba ay inaranas, pagana sa along hampas. Diyos ang iyong kaligtasan, ang tanging mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Ano mang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang sumukin, padayon. Damdamin ay nababahala, pananalig ay sinusubok, puso ay nabalot ng takot. Daluyong ba ay dinaranas, pagana sa along hampas. Diyos ang iyong kaligtasan, ang tanging mong maaasahan. Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Ano man maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang sumugin, padayon. Sama-sama tayo, magpatuloy tayo sa ating paglalakbay. 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 Padayon, ikaw ay magpatuloy, padayon. Ano mang maging hamon, padayon. Ikaw ay magpatuloy, padayon. Ano mang maging hamon, pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang sugin. Pagsubok may dumarating, ika'y kanyang sasagipin. Ang bagyo ay kayang sugin, padayon.
pagpapalayo. Tayo po'y manalangin. Diyos amang makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa panibagong araw na ito na iyong pinagkaloob sa bawat isa sa amin. Salamat po sa bagong kalakasan. Sa aming oras Panginoon ng pagsamba sa araw na ito, ikaw po ang manguna sa bawat isa sa amin. I-bless mo po Panginoon ang magbibigay ng mensahe para sa iyo. Bigyan mo po ng karunungan na nagmumula sa iyo. Ikaw rin po, Panginoon, ang magpatawad sa mga pagkukulang at pagkakamali na aming nagawa laban sa aming kapwa at sa iyo. Ikaw po, Panginoon, ang pumagitna at ang iyong presensya ang maramdaman po namin sa mga oras na ito. Sa tanging pangalan ni Jesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Yan, amen. Good morning po sa ating lahat. Yan, God is good. All the time and all the time, God is good. Yan. Sabi kanina sa awit ay padayon. Sabi niya, magpatuloy tayo anumang pagsubok ang ating maranasan. Yan. Ready na ba tayo magpuri sa ating Panginoon? Ano hina? Ready na po ba tayo magpuri? Amen! Sige po, tayo po lahat ay tumayo. Yan, at ating pong awitin ang Yes, Lord. Ibig sabihin, yes, yes, Lord. No? Susunod tayo sa ating Panginoon. Ano man yung hamon na tatahakin natin si Lord, yung ating dapat na maging center ng ating buhay. Sige po, awitin po natin ang Trading My Sorrows. I'm trading my sorrow, I'm trading my pain, I'm laying them down to the joy of the Lord.
po na napakabuti ng ating Panginoon dahil minsan pa pinatunayan niya na hindi siya nagkukulang, hindi siya nagbabago. Laging tapat ang Diyos sa buhay natin. And it is well. Sabi niya, kapag tumawag tayo sa Panginoon, lahat ng mangyayari sa buhay natin magiging maayos. Magiging maayos. Sapagkat si Lord yung nagko-control sa buhay natin. Amen? Abitin nga po natin ang it is well. Do
Panginoon, it is well, Panginoon. Through it all, our eyes is on you, Father God. Salamat po sa buhay, Panginoon, na patuloy mo pong pinagkakalog sa amin. Salamat po, Panginoon, sapagkat hindi mo po kami pinapabayaan. Salamat po, Panginoon, sa mga pagpapala na patuloy mo pinagkakalob sa amin, Panginoon. Lord, sabi kanina sa awit, padayon, Panginoon, ano man ang pagsubok na aming maranasan, kami ay magpapatuloy kung kami ay lalapit sa iyo, kung kami ay titingin sa iyo, Panginoon. Gagawin mo maayos ang lahat. It is well, Father God. Lord, salamat, Panginoon, at nakilala ka namin. Kung hindi ka namin nakilala, hindi namin alam kung ano ang magiging buhay namin, Panginoon. Hindi namin makikita na magkaroon ng kapanatagan kung wala ka sa buhay namin. Pero ngayon, Panginoon, na tinanggap ka namin sa buhay namin, meron kaming joy, Panginoon. Meron kaming kapanatagan ng kalooban, Panginoon. Sapagkat naniniwala kami, lahat ng bagay ay nasa iyong control, Panginoon. Ikaw ang mag-aayos, Panginoon, ng buhay namin. Kaya sa oras na ito, Panginoon, pinagpapasalamat ko ang buhay ng bawat isa na nananalig sa iyo, na lumalapit sa iyo, Panginoon. Salamat din po sa mga kabataan ito, Panginoon, na naglilingkod sa iyo. Salamat din po sa aming speaker, Panginoon, ang aming presidente ng kabataan, Panginoon, na siyang tatayo sa inyong harapan. Panginoon, sa oras na ito, i-bless mo po siya ng inyong banal na Espiritu, Panginoon. Pangunahan mo po siya, Panginoon. Maraming salamat po. Lahat ng papulit pa sa salamat ay binabalik namin sa pangalan ni Jesus. Amen. Para po sa ating sagutang pagbasa, mga kapatid, ito ang ibig kong sabihin. Malapit na ang wakas ng panahon, kaya't mula ngayon, ang may asawa ay mamuhay na parang walang asawa. Ang mga nagagalak na parang di nagagalak, ang mga buwibili na parang walang ari-arian. Tayo pong lahat, at ang mga gumagamit ng mga bagay ng sanlibutan na para bang hindi nangangailangang gamitin ang mga ito, sapagkat ang lahat ng bagay sa daigdig na ito'y hindi na magtatagal. And sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Then sings my soul, my Savior God, to thee. How great thou art, how great thou art. Amen. Tinatawagan po ang mga bata upang matunghayan natin ang kanilang awit at sayaw.
Mga bata, tayo manalangin. Lord God, maraming salamat po sa araw na ito, Lord God, na pinagsama-sama mo ang mga batang ito na sa iyong harapan, Lord God, para magpuri pa sa iyo, Lord God, at na matutunan ng iyong banal na salita, Lord God. Nawa ang mga batang ito, Lord God, sa paglaki nila, Lord God, ikaw ang kanilang gawing sentro ng kanilang buhay, Lord God. Nawa naman, Lord God, ang salitang maririnig ng mga bata na to, Lord God, nawa ito po ang maging daan papuntang papalapit pa sila sa inyo, Lord God. In Jesus' name we pray. Amen. Praise God. Purihin niya po ang Panginoon sa diwa ng bawat isa. Good morning po. Pwede po bang palakpakan natin Panginoon sa umagang ito? Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon. Welcome po sa ating lahat, sa ating pananambahan. Maging ganon din po sa kasama natin sa mga online streaming. At tunay nga pong napakabuti po ng ating Panginoon. May mga ilang bagay lang po ako na announcement. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon sa tagumpay na pagdaraos ng 52 years founding anniversary po ng ating Castillejos Aldersgate Learning Center. Pinapalakpakan po yon. Kahapon din po ay matagumpay na idinaos ang kasal ni Brian and Luis Dalet. Tunay nga pong napakabuti ng Panginoon sa diwa nila. At kahit ako po, kung sino man nakasaksi sa kanilang kasal, talagang napakasaya. At naalala ko po nung ako'y kinasal din. Kaya nakakamiss po yung ganong bagay. At ganun din po, kung sino man po ang may birthday ngayon, maligayang kaarawan po sa inyong lahat. Ganun din po nung January 15, si Ate Maricel Dusal po, happy birthday po. Nung January 20 po, si Jillian Dusal. Nung January 22, si Ate Grace po, Stoke. Estakyo po, sorry po. Ganon din po sa noong January 26, si Kuya Vic po. Happy birthday po sa ating lahat. Maging ganon din po kay Nanay Elena po na Balta. Happy birthday po noong January 27. At ngayon pong umagang ito, dahil National UMYF Sunday, ito po ay dapat nung nakaraang linggo pa po, pero dinaos po yung nakaraang linggo yung National Bible Month natin. Katulad po ngayon, umaga, makikita nyo po sa harapan na magkakaroon din po sila ng offering para po sa ating mga kabataan. At ganoon din po sa February 11, ito po yung ating everybody's birthday. Napag-usapan po dito, yung may birthday ng January to February, magkakaroon po sila ng mga menu. Depende po sa inyong pag-uusapan. At ganun din po sa February 24, ito po ay gawain ng mga kababaihan o WSCS sa Rest and Recreation. Nagaganapin po ito sa Kainumayan sa Botolan po.
sa February 24. Kaya paghandaan na po natin to, magkakaroon po tayo ng registration fee na 200 pesos. Ganon din po sa March 23, WCS din po. Search for the year. Mamimili po tayo ng isang kandidato na kababaihan. Ito po ay gaganapin po sa March 23. At purihin po ang Panginoon sa diwa natin dahil lagi natin siyang nararanasan. Sige po, samahan niyo po ako sa ating panalangin. Aming Ama, aming Diyos, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa umagang ito. Salamat po dahil binigyan mo po uli kami ng buhay, ng lakas upang magpatuloy sa iyo, upang maglingkod sa iyo, O Lord. Samahan mo po kami sa umagang ito. Ikaw po ang maranasan ng bawat isa. Maging ganun din, O Lord, si Pastor Roger na hindi man namin kasama ngayon, O Lord. Patuloy mo po siyang ingatan, patuloy mo po siyang samahan kung nasan man siya, O Lord. Alam ko ay ikaw ang nag-iingat sa kanya at sa buong pamilya, O Lord. Patuloy mo po siyang bigyan ng karunungan na nagbumula sa iyo, O Lord. Maging ganun din kami, O Lord, na bawat isa, patuloy kaming mananampalataya dahil alam namin may isang Diyos na buhay na nag-iingat sa amin. Salamat, salamat, O Diyos, sa pagpapala at pag-iingat mo po sa amin. Nawa, sa umagang ito, maging pagpapala ang iyong mga salita, O Lord, sa gagamitin mo na magsasalita ngayong umagang ito. I-bless mo siya, O Lord. Patuloy mo siyang bigyan ng karunungan, bigyan ng sapat na kalakasan sa araw-araw, O Lord. Maging ganun sa kabuong kanyang pamilya, O Lord. Patuloy po kami mananampalataya at magtitiwala sa iyo dahil alam namin na andyan ka. Ito ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Pagbasa sa Biblia, buksan po natin ang ating Biblia sa Lumang Tipan, sa Jonas, chapter 3, verse 1 to 5 at 10. Ito po ang sinasabi. Muling nagsalita ang Panginoon kay Jonas. Sinabi niya, pumunta ka agad sa Ninive, ang malaking lungsod, at sabihin mo sa mga taga roon ang pinapasabi ko sa iyo. Pumunta agad si Jonas sa Ninive ayon sa sinabi ng Panginoon. Malaking lungsod ang Ninive. Aabutin ng 3 araw kung ito'y lalakarin. Pumasok si Jonas sa Ninive. Pagkatapos ng maghapong paglalakad, sinabi niya sa mga taga roon, may 40 araw na lamang ang natitira at wawasakin na ang Ninive. Naniwala ang mga taga roon sa pahayag na ito mula sa Diyos. Kaya lahat sila, mula sa pinakadakila hanggang sa pinakaaba, ay nagsuot ng damit na panluksa at nag-ayuno upang ipakita ang kanilang pagsisisi.
Nakita ng Diyos ang kanilang ginawa, kung paano nila tinalikuran ang kanilang masamang pamumuhay. Kaya nagbago ang kanyang isip at hindi na niya nilipol ang mga taga-Ninive gaya ng kanyang sinabi noon. Ngayon naman po ay buksan natin ang ating Biblia sa Bagong Tipan. Tayo pong lahat ay tumayo. Sa Marcos chapter 1, verse 14 to 20. Tinawag ni Jesus ang apat na mangingisda. Nang mabilanggo si Juan na tagapagbautismo, pumunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang magandang balita mula sa Diyos. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit na ang paghahari ng Diyos. Pagsisihan na ninyo ang inyong mga kasalanan at maniwala kayo sa magandang balita. Isang araw, habang naglalakad si Jesus sa tabi ng lawa ng Galilea, nakita niya ang magkapatid na mangingisdang sina Simon at Andres. Naghahagis sila ng lambat. Sinabi ni Jesus sa kanila, sumunod kayo sa akin at gagawin ko kayong mangingisda ng mga tao. Iniwan nila agad ang kanilang mga lambat at sumunod sa kanya. Nagpatuloy si Jesus sa paglalakad at sa di kalayuan ay nakita naman niya ang dalawang anak ni Zebedee na sina Santiago at Juan na nag-aayos ng kanilang lambat sa bangka nila. Agad silang tinawag ni Jesus. Iniwan nila sa bangka ang ama nilang si Zebedee at ang mga tauhan nila at sumunod kay Jesus. Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ, my all in all, the joy of my salvation.
Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. And Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. I have decided to follow Jesus. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. The cross before me, the world behind me. No turning back. No turning back. No turning back. No turning back. Praise God. Salamat po mga kabataan sa magandang awitin. At ngayon naman pong umaga, handa na po natin ang ating mga sarili. Dahil po tayo ay makakarinig ng magandang mensahe sa ating kabataan ng UMYF na President. Hindi ko na po patatagalin. Welcome, Justin Kaiser Nabreda. And mapagpalang umaga po sa ating lahat. Yan. Batiin po natin yung mga katabi natin ng God's morning po. Yan. Morning. Yan. So masaya po ngayon na makapag-speak sa harap nyo na makapagbigay ng mensahe ng Diyos sa atin ngayon. So, ngayon po ay sineselebrate po natin yung UMYF Sunday. So, supposedly po, last week pa siya kasi sabay-sabay po siyang ginaganap sa buong Pilipinas. Yung nga po kasi national, siya, UMYF Sunday. Pero nga po, na-move dahil ginawa natin yung National Bible Month. So, kung makikita nyo po sa mga screen nyo, ano pong nakalagay dyan? Pagtugon po, no? Kinuha siya sa Ephesians 2:10. So, ano nga po ba yung pagtugon kung tayo po itatanungin? Di ba? Paano po tayo tumutugon? Di ba? Yan, sa mga kabataan. Di ba? Paano tayo tumugon? Yun ba yung wait lang po? Yun ba yan? Yung, may ginagawa pa ako mamaya na yan. Yun po ba yung pagtugon natin? Sana po hindi. Dahil
naniniwala ako na ang mga kabataang Metodista, mababait yan, di ba? Di ba mabait naman kayo? Amen yan, amen. So, so yung sa pagbasa po kanina, no, yung kay Jonas na tinawag siya ng Diyos sa Nineveh at yung kila Simon naman at Andres na tinawag sila ng Panginoong Jesus. Yung kay Jonas po, di ba alam naman po yung story niya, dinelay niya po yung pagtugon niya. Dinelay niya na umiwas siya sa Panginoon natin, na sinubukan niyang tumakas sa calling niya. Tapos yung sa ano naman, kila Simon at Andres, di ba daglian po silang sumunod. Daglian silang, iniwan po nila yung ginagawa nila at sumunod sila sa Panginoon nating si Jesucristo. So, ano pong makonsider natin na pagsunod doon? Yung unang na-delay po o yung isa na bigla-biglaan tayong ano. So, makonsider naman po nating dalawa na pagsunod. Dahil yung isa, na-delay niya lang, pero patuloy pa rin niya sumunod at finulfill niya yung calling ng Lord. So, basahin ko lang po yung pagkukuha ko po ng sermon ngayon is galing sa Ephesians 2:10. Pero sinama ko na po yung verses 1 hanggang 10. So sabi po dito, mula sa kamatayan tungo sa buhay. Nung unay mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutang ito. At napailalim kayo sa prinsipe ng kasamaan, ang espiritong naghahari sa mga taong suwail. Dati tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapuputan ng Diyos. Subalit, napakasagana ng ang habag ng Diyos at napakadakila ng pag-ibig na inuukol niya sa atin. Tayo'y binuhay niya kay Kristo kahit noong tayo'y mga patay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandaang loob. Dahil sa ating pakipag-isa kay Kristo Jesus, tayo'y muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandaang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandaang loob ng Diyos ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo at kaligtasang ito ay kaloob ng Diyos. Hindi mula sa inyo, hindi ito dahil sa inyong magawa, kaya't walang ipagmamalaki ang sinuman. Tayo'y kanyang nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus, upang iukol natin ang ating mga buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noong una pa man. So tayo po yung manalangin. Panginoon po Jesus, maraming salamat po sa araw na to na nagkaroon po ng privilege na makapag-share ng message yung Lord. Naway ang mga words na lalabas sa bibig ko, Lord, ay manggaling sa inyo upang ito'y magbigay ng karunungan at kalakasan sa mga taong nakikinig, Lord. Lord, itago niyo lang po sa inyong likuran upang kayo ang siyang madakila at ma-exalt sa message na ito, Lord. Naway lahat ng sabihin ko, Lord, ay magbigay ng aral sa mga makikinig, Lord. Lalong-lalo na sa mga kabataan na ito na patuloy na tumutugon at patuloy na tutugon sa inyong pagtawag, Lord. Patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala at patuloy niyo po kaming ituwid, Lord. Ito lamang po ang aming panalangin sa Panginoon Jesus. Amen. So, yung verses 1 to 10, bali natin ko po siya sa tatlong section. Yung 1 to 3 po, patay tayo nung una. Yung pangalawa, binuhay kay Kristo. At yung pangatlo, niligtas ng biyaya, tayo'y tutugon. So, yung sa Efeso 2-3, patay tayo nung una. So, nakalagay po dito, nung unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at mga kasalanan. Yun. So, noon daw po, patay tayo.
di naman po physically tayong patay na nakalibing ganyan. So, sinasabi niya po dito na tayo po ay patay spiritually. So, tingin niyo po ba yung patay po ba makakatugon yun? Di ba hindi po? Kasi patay nga siya. Di ba? Lahat ng qualities ng patay, lahat ng qualities ng buhay, wala sa patay. Di ba? Hindi siya nakakaramdam, hindi nakaririnig, hindi siya nakakaamoy, hindi siya nakakaintindi. Hindi siya nakakaintindi. So, ganun yun sa spiritually. Kung patay tayo spiritually, hindi natin makikita, hindi natin maintindihan, wala tayong maririnig na galing sa Panginoon dahil patay tayo spiritually. Maski yung, halimbawa, pagbabasa natin ang Biblia, ganyan. Kung patay tayo spiritually, hindi natin lubusang maunawaan kung ano yung gustong ipadala sa atin ng Panginoon. So sa susunod na mga verse, sabi dito, sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng mundong ito at napailalim kayo sa pinuno ng mga kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong nag-aari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Ang totoo, tayong lahat ay dati ring namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman at sumusunod sa hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya't sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa taong kinapuputan ng Diyos. Yun. So, tatlong bagay po yung sinabi niya dito na kung bakit tayo patay at kung bakit tayo nagkakasala. Yung una daw po ay sinusunod ninyo noon yung masasamang takbo ng mundo. So kung ayon po tayo sa mundo natin ngayon, di ba, sinasabi po ni Pablo na huwag tayong susunod sa ayon ng mundo. Because i-renew natin yung pananalig natin kay Jesucristo. Sabi dito sa 2 Corinthians 4:4, di ba? In whose case the God of this world has blinded the minds of the unbelieving, so that they will not see the light of the gospel of the glory of Christ, who is the image of God. Kung tayo daw po ay umayon sa mundo, tayo binubulag ng mga God ng mundong ito na pumipigil sa atin upang tayo ay tumugon sa tawag ng Panginoon. Nabulag tayo na hindi na natin nakikita na yung mga signs ni Lord na dapat tayong tumugon sa Kanya bilang Kanyang tagasunod. At yung pangalawa naman po, napailalim kayo sa pinuno ng kapangyarihan sa impapawid. Ang espiritong naghahari sa taong, ang espiritong naghahari sa mga taong ayaw pasakop sa Diyos. Yun. So, yung sa English translation po, yung espiritong naghahari sa taong ayaw pasakop is, ano po siya? Tinawag po siyang sons of disobedience. So, kung obvious naman po kung sino tinutukoy niya dito, di ba, yung kaway po, yung Diablo. Sinasabi po dito na nagpailalim tayo noon sa kapangyarihan ng kaaway. Kaya hindi natin nakikita yung pagkakasala natin. Hindi natin naramdaman na sumusunod na tayo sa takbo ng mundo. At yung sa pangatlo naman, sinasabi niya na tayong lahat ay namuhay ayon sa pagnanasa ng ating laman. So yung sinunod natin yung calling ng flesh instead sa calling ng Lord. Sabi niya dito, sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa kinapupuotan ng Diyos. So yung word na kinapupuotan, di ba po parang sobra-sobra na siya. Parang yung galit, ganyan pa lang. Pero yung kinapupuotan, sobra-sobra na. Kasi nga, sa likas na kalagayan natin, patay tayo, wala tayong espiritu. Sabi po dito sa 1 Corinthians 2:14, but the natural man does not receive the things of the Spirit of God. So, for they are foolishness to him, nor can he know them, because they are spiritually discerned. So, yung natural man po dito, sa Tagalog translation po, ano po siya? Sinasabi po dito, taong di nagtataglay ng espiritu. So yung natural self po natin daw, hindi po tayo nagtataglay ng espiritu. So dead po tayo spiritually. Di natin naiintindihan
yung spirituality, hindi natin naintindihan si Lord. Hindi natin naintindihan yung salvation dahil patay nga tayo spiritually. Magandang analogy po dito yung sa patay po. 'Di ba? Yung mga patay, wala silang nararamdaman. So, komportable sila sa kabaong nila. Hindi nila ginugustong umalis doon dahil patay nga sila. Kagaya natin, kung patay tayo spiritually, komportable tayo sa pagkakasala natin. Hindi natin naramdaman na mali ito dahil hindi natin naramdaman na tayo nagkakasala. Pero kung once na buhayin mo yung taong yun, yung patay na taong yun, di ba agad-agad po siyang magpapanik siya kasi patay siya tapos nakalibing siya, di ba? Hindi siya belong doon sa mga patay. So kung i-compare po natin na bubuhayin natin yung spiritually na patay, agad-agad po siyang magpapanik na sa pagkakasala niya at pupunta siya upang humingi ng tawad sa ating Panginoong Jesus. Ayan. So, sunod po, binuhay kay Kristo. Yun. Ngunit, yung word po na ngunit dito, sobrang halaga po siya kasi sabi dito, ngunit ang Diyos na mayaman sa awa dahil sa kanyang dakilang pag-ibig sa atin, kahit noon tayo mga patay pa dahil sa ating pagsuway, ay binuhay niyang kasama ni Kristo. Diba? Parang yung shift po ng nature ni God, diba kanina lang, kinapuputan niya tayo. Sabay, bigla dito, mayaman siya sa awa at dakila sa pag-ibig. So, yung pag-ibig sa atin ng Diyos, parang na-overcome niya yung pagkapuot niya sa atin dahil sa ating pagkakasala. Sabi pa po dito, kahit noong tayo'y mga patay pa. So, patay pa tayo, nandun na yung awa ni Lord, nandun na yung pag-ibig niya sa atin na nilaan niya sa atin si Jesucristo upang maligtas niya tayo. Tapos sabi pa dito, dahil sa biyaya tayo iniligtas. At dahil kay Kristo, tayo muling binuhay na kasama niya. At iniluklok na kasama niya sa kalangitan. Upang sa panahong darating ay kanyang may pakita ang walang kapantay na kayamanan ng kanyang biyaya sa pamamagitan ng kanyang kabutihan sa atin na matatagpuan kay Kristo Jesus. So yung way niya po para ipakita yung pag-ibig niya sa atin is yung pagbigay niya kay Jesus sa atin, yung pag-sacrifice niya kay Jesus sa atin. God displays His love through Jesus na binigay niya sa atin si Jesus para maging divine exchange siya pagkakasala natin. Upang kung tayo may manampalataya kay Jesus, tayo maliligtas. So, sa pagkabuhay po natin, yung dating patay na tayo na hindi kayang tumugon, binigyan tayong chance ni Lord na makatugon sa calling niya, na maunawaan natin siya, na marinig natin yung kaligtasan na nanggagaling kay Jesucristo. Yun. Efeso 2, verses 8 to 10. Niligtas ng biyaya, tayo tutugon. So, yung una po dito, yung parang nati po siya sa dalawang topic. Yung una po is yung work ni Jesus, yung work ni God sa atin at yung work ni God through us. So yung work ni God sa atin, yung grace na nagliligtas sa atin. Sabi dito, sapagkat dahil sa kagandang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Hindi bunga ng inyong magawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. So, mapapansin po natin dito na dalawang beses niya po inulit yung, di ba, at ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa inyong sarili. Sabay, inulit niya ulit, hindi ito bunga ng inyong mga gawa kahit walang may pagmamalaki ang sinuman. So, ine-emphasize niya po dito na yung grace, hindi natin siya, hindi tayo deserving sa grace. Wala tayong kayang gawin para makuha yon. Walang works na kayang magawa para makuha natin grace. Binigyan lang tayo ng grace ng Panginoon dahil sa kanyang dakilang pag-ibig at lubusang
lubusang pagkahabag sa atin na binigay niya sa atin si Kristo Jesus. Sinasabi po dito na hindi yung faith, parang kung i-compare po natin, yung 'di ba, yung host, nagdadala siya ng tubig. Pero yung host, hindi naman po siya yung nakapagbasa, 'di ba, yung tubig. So, parang ganoon po yung yung faith at saka yung relation ng faith at saka ng grace. Kung may faith tayo, may pagdadaluyan yung grace ni God para tayo mapatawad, 'di ba? Tapos yung naman po yung susunod is yung work ni God through us. Yung pagkilos ni Lord gamit tayo. So ito na po yung part na yung ating pagtugon sa kanyang tawag. So sabi po dito, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. So, kung yun sa English translation ng sabi po dito, verse 10, for we are His workmanship. Workmanship po, gawa tayo ng Lord. Yung workmanship po, na-translate po siya sa Greek word na poema, meaning poem. So, pwede rin po natin siyang ma-translate as masterpiece. So, naniniwala po ba tayong masterpiece tayo ni Lord? Amen po ba yan? Ayan. So, di man po natin maramdaman ngayon na parang masterpiece tayo ni Lord. Yung ba sa inyo, malamang po nagsasabi, parang di naman po masterpiece ni Lord. Yan. Pero, parang process po kasi yun, hindi naman po kasi po, nararamdaman po natin yun kasi aware po tayo na sa pagkukulang natin ganyan, sa pagkakasala natin, at sa pagkakamali natin. Pero process po siya, parang yung under construction, parang yung building, di ba? Pag yung building, di naman po agad siya maganda tignan. May mga time na puro hollow blocks pa lang siya, ganyan. Di pa siya mukhang masterpiece. So, yun nga, sabi rin ni Apostol Pablo, yun sabi ni Apostol Pablo, di ba, hindi isa nakamtan ko na ang mga bagay na ito. Di ba, parang sinasabi niya na siya rin mismo, hindi pa siya ganap. Nasa process pa lang siya nung pagiging ganap niya na nagpe-press on pa lang siya sa takbo niya sa buhay. Hindi pa siya fully na sinasabi niyang perfect na siya. But process po yun. Nasa process po tayo ng pagiging masterpiece ni Lord. So yung sa pagtugon po natin, di ba, sa aklat rin po ni Pablo, hinahamon niya po tayo yun sa aklat sa Efeso 4:25 at 5:35. Kinokol niya po tayo upang makita sa atin yung pagbabago, yung parang transformation ng grace, yung result ng grace sa atin. Na kung dati puro kasinungaling yung sinasabi natin, kung tayo naligtas yung result nito, magtra-transform sa atin at hindi na puro kasinungalingan yung sasabihin natin, but may mga patotoo rin. Sabi dito, dahil dito, itakwil na natin ang pagsisinungaling at tayo'y lahat ay magsabi ng totoo sa isa't isa, sapagkat tayo bagay ng isang katawan. Kung magalit man kayo, iwasan nyo ang kayo magkasala. So, china-challenge tayo ni Paul sa Efeso na yung calling niya na makita sa ating pagbabago, yung transformation na dala ng grace sa atin. China-challenge niya tayo na kung dati na para palamura tayo ganyan, nababawas-bawasan na. Kung dati, mabilis tayo mainis, yan, mabawas-bawasan na rin. Tapos, yung isa pa pong form ng pagtawag sa atin is through ministry. Yan, sabi po sa aklat, sabi rin sa aklat ng Efeso 4:11 verse 16. Sabi po dito, at binigyan ang ilan ng kaloob upang maging mga apostol, ang iba na may mga propeta, ang iba ay mga ebanghelista, at ang iba ay na may
pastor at mga guro. So, patuloy po tayong tinatawag ni Lord na mag-ministry, na papurihan siya sa lahat ng ating ginagawa. Diba? Yung iba kinokol, ganyan, sila Teacher Froy, tinawag sila bilang deaconess, sila pastor, tinawag po sila bilang maging pastor. At hindi naman po siya nalilimit din, hindi siya nalilimit dun sa pastor, sa preacher. Meron naman po yung kagaya po dyan sa music ministry. Lahat po ng way para mapapurihan natin si Lord, pwede po natin siya consider as ministry. So, sa pagtawag po na yun sa atin ng Panginoon, ano po ba ang ating isasagot? Di ba, madalas sa atin, puro excuses na, bata pa ako, ganyan. Di ko kaya magsalita sa harap, mahihain ako. Di ba? Pero kung titignan po natin yung Biblia, sinasabi po doon sa aklat ni Luke, na pinipili po ni Lord yung mga unqualified. Hindi niya po pinipili mga qualified, bagkus pumipili po siya ng tao at kina-qualify niya ito. Sabi po dito, subalit pinili ng Diyos ang naturingang hangal sa sanlibutan upang hiyain ang marurunong. At pinili niya ang naturingang mahina upang hiyain ang malalakas. Pinili niya ang pangkaraniwang tao, ang mga hinamak at mga mahina sa sanlibutan ito upang ipawalang saysay ang kinikilala ng sanlibutan. So, kung tinatawag po tayo ng Panginoon, parang wala na po tayong excuse na, bata pa ako. Kasi sinasabi na po dito mismo ng Panginoon na pinipili niya yung hindi pa qualify. Siya mismo yung nagko-qualify. Kagaya ni, ni Moises. Anong sinabi niya nung tinawag siya para ilabas yung mga tao sa Egypto, di ba? Sabi niya, I'm not adequate for the task. Anong sagot ni Lord? Sabi ni Lord, I will be with you. Tapos, tinanong niya, hindi ako matalino, di ko masasagot yung mga itatanong nila. Anong nireply sa kanya ni Lord? Sabi ni Lord, isagot mo lang, ako'y si ako nga. Sinabi niya rin yung mostly excuses natin, na hindi tayo magaling magsalita, na mahihain tayo. Pero anong sabi ni Lord? Di ba sabi sa kanya, who place amount on humans? Who makes a person mute or deaf, seeing or blind? Is it not I, the Lord? Now go, I will help you speak and I will teach you what you say. So sa pagtawag po sa atin ng Panginoon, alam ko pong di niya tayo papabayaan. Dahil sa experience ko po as president, alam ko pong di niya ako pinabayaan at patuloy niya pong ginagabayan sa lahat ng pagsubok na maaari kong harapin. So sa mga sinabi ni Moises doon, di ba yung sa dulo po noon, sinabi niya na, yun, ang dami niyang excuses. Pero finally po, sinabi niya talaga yung kung ano yung reason kung bakit ang dami niyang excuses. Parang yung totoong niya, hindi po talaga siya willing na sinabi niya po, di ba, magbigay na lang po kayo ng iba bukod sa akin. Parang yung lahat ng excuses na yun, it all boils down sa pagiging hindi niya willing sa pagsunod. Yun. Pansin ko rin po yun sa yung wife ngayon. Hindi na lang po magsasabi kasi di ba? Pero joke lang po. Alam ko naman po na willing silang lahat. Nga po sila, ang dami nila ngayon. At nagpapasalamat po kay Lord na napakarami namin ngayon. Isa itong parang pagpapakita na hindi niya kami pinabayaan. Yan. So, yung nga po, di ba, what other excuses can we make, di ba po? Si Jeremiah, di ba, sabi niya po, bata pa po siya. Si Abraham, sabi niya, di na siya magkakaanak kasi matanda na siya. O, nung sinagot ni God, di ba, si Isaac, binigyan siya ng anak ni Lord. So, yan po, parang picture po yan ng nung
kabataan throughout 2020 to present. Yun. So makita po natin yung mga nauna. Medyo pa lang po, parang yan po yung start ko yan po yung start ng pagtugon ko kay Lord bilang President. Ayun po, yung mga nakamas sa mga pandemic po yan. So, kung makita po natin, di ba, from konti to yun sa dulo, napakarami na, di ba? Hindi ako pinabayaan ni Lord sa pagtugon ko. Isa yung testimony na ipagmamalaki ko na sa pagpe-president ko kasi kasi yung pandemic di ba po konti lang yung yung pandemic parang yung pandemic di nakalabas yung mga kabataan kaya konti lang din sabay yung sila Kuya Bray, sila Kuya Jeremy gagraduate na sila sa pagiging UMIF. So parang nandun yung feeling na parang sorry ma'am. Sabi ko hindi. Yan, so nandun po yung feeling na ang dami ko rin pong excuses na nag-aaral pa po ako, na bata pa po ako, tapos mahiyari po ako, di ba? Halata naman po mahihayin ako. Yun. So, ang dami ko pong excuses nung time na yun. Pero, alam ko sa sarili ko na hindi yung excuses na yun yung pumipigil sa akin. But yung willingness ko, yung kagustuhan kong mag-serve, wala doon. Kasi nandoon yung takot. Pero nung tumugon ako, yung unang meeting ko sa San Felipe, naalala ko pa po yun, ayaw payagan ni mama kasi di ko nga po alam biumahe. Pero pumunta pa rin po ako, tumugon pa rin po ako tumugon pa rin po sa call ni Lord kasi kahit maraming doubt po noon na yun, di ko po alam biumahe, bago pa po ako. Kasi di rin po dumaan ng ibang officer, di po dumaan ng nag-ICR ganyan. So hindi ko po alam yung gawain ng isang president. Pero kahit marami pong doubt sa isipan ko, alam kong kapag tumugon ako kay Lord sa daan, bibigyan niya ako ng mga tao na tutulong sa akin. Di ba? Kung napapansin niyo po, puro mukha ni teacher and selfie dyan. Isa po yung sign na palagi po siya nandiyan sa amin na yun sa unti pa lang kami, nandoon na siya hanggang sa dulo, nandoon pa rin si teacher. Ganun na rin po sila pastor na gumagabay. Lalo na rin po kayo. And yung mga mayap sila, Ate Maya po. Palaging dyan para sumusuporta at hindi po namin naramdaman na mag-isa kami. Yan. Gusto ko lang po maging thankful kay Lord na hindi niya po pinababayaan sa pagtugon ko. Yan. So sa ko po, sa pagtatapos ko po, panalangin ko po naway sikapin nating tumugon sa ating Panginoon. Ito man ay puno ng hirap at pasakit. Tanda lamang natin na laging sumasa atin ang Panginoon. At hindi niya tayo pababayaan sa ating paghahayag ng kanyang salita at kadakilaan. Naway tumugon at patuloy tayong tutugon sa pagtawag niya. So, lahat po siguro ng excuses na pwede nating sabihin, lahat po siguro yung nasa Bible na. At pag-aalam ko po, lahat ng excuses na yon nasagot na po siya sa Bible.
So, ano excuses pa po ba yung sasabihin natin kay Lord? Di ba, alos wala naman po. So, kung gano'n po, ano pong pumipigil sa atin sa pagtugon? Di ba, wala naman po. So, ang message ko lang po sa kabataan ngayon na magpatuloy kayo sa pagtugon nyo kay Lord, sa pananampalataya nyo kay Lord, at huwag kayong iwanan ganyan. Para, di ba sabi, yung uling na kapag yung uling ilayo mo sa kapwa niya uling nagbabaga, di ba mawawala yung baga. So, lagi kayong magsama-sama upang yung passion nyo sa pag-serve kay Lord is ma-preserve. At yun lamang po. Yun lamang po si Kristo higit sa lahat. Once again po, Happy UMYF Sunday. Maraming salamat, kapatid na Justin, sa iyong magandang mensahe. At tayo po ngayon ay nasa oras po ng ating paghahandog. Ang sabi po sa Lucas 6:38, magbigay kayo at kayo bibigyan din. Hustong takal, siksik, liglig at umaapaw pa ang ibibigay sa inyo, sapagkat ang panukat na ginagamit ninyo sa iba ay siya rin gagamiting panukat sa inyo. Arms up to you, we are on our way. Lord, use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives, they are yours, we are on our way. All that we have, all that we are, all that we hope to be, we give to you, we give to you. We lift our voices, we lift our hands, we lift our lives up to you. We are on our way. Lord, use our voices, Lord, use our hands, Lord, use our lives, they are yours. We are on our way. We are on our way. Purihin ang nagpapala, Diyos ng buong sanglilikha. Purihin sa kalangitan, Ama, Anak, Diwang Banal. Amen. Diyos, Panginoon, marami pong salamat sa pagpapala at pag-iingat mo po. Salamat po sa iyong mga anak na patuloy na nagbigay at nagkaloob ng biyayang ito. Maging ganin din, O Lord, sa online na mga kasama namin, O Lord. Patuloy mo po silang pagpapalain. Patuloy mo pong iparanas sa kanila yung pangako mo na siksik, liglig at umaapaw na pagpapala, O Lord. Nawa, O Lord, maging daluyin ito ng pagpapala ng bawat isa. Sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Sa atin pong awit ng pagtatalaga at pasasalamat, awitin po natin ang Hanggang Tagumpay.
mata, tanging dilim ang nakikita. Sa maingay na aking naririnig, pananalig ay hindi malulupi. Bawat patak ng aking mga luha, bigat ng damdamin di nakikita. Sa tipang ulap at bahaghari, lahat luluhod magpupuri. Pangako may katiyakan, yakap mong dala ay kagalingan. Sa lakbay ay sasamahan ng pag-ibig mo walang hanggan. Tagumpay sa paglalakbay ay kasama kita. Sa bawat takbang ko ay nakalalay ka. Kaya't ako ay naririto, tutugon sa pagtawag mo. Iyo'y pangako ko, O Diyos, hanggang tagumpay. Batid mo kung paano ako nalapa, kung paano ako lumuha. Paghilom at kapahingahan, alay sa aking makasalanan. Pangakong may katiyakan, yakap mong dala ay kagalingan. Sa lakbay ay sasamahan ng pag-ibig mo walang hanggan. Tagumpay sa paglalakbay ay kasama kita. Sa bawat hakbang ko ay nakalalay ka. Kaya't ako ay naririto, tutugon sa pagtawag mo. Ito'y pangako ko, O Diyos, hanggang tagumpay. Sa'yo lalapit, sa'yo kakapit, sa'yo susunod, sa'yo lang Panginoon. Sa'yo lalapit, sa'yo kakapit, sa'yo susunod, sa'yo lang Panginoon. Sa'yo lalapit, sa'yo kakapit, sa'yo susunod, sa'yo lang Panginoon. Sa'yo lalapit, sa'yo kakapit, sa'yo susunod, sa'yo lang. Tagumpay sa paglalakbay ay kasama kita. Sa bawat hakbang ko ay nakalalay ka. Kaya't ako ay naririto, tutugon sa pagtawag mo. Ito'y pangako ko, O Diyos. Tumayo po tayong lahat. Hanggang tagumpay sa paglalakbay ay kasama kita. Sa bawat takbang ko ay nakalalay ka. Kaya't ako ay naririto, tutugon sa pagtawag mo. Ito'y pangako ko, ito'y pangako ko, ito'y pangako ko, O Diyos, hanggang tagumpay. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, aming Diyos, salamat po
sa iyong pagpapala at pag-iingat mo po, Lord. Narito kami, patuloy kaming maglilingkod sa iyo, patuloy ka naming pasasalamatan, patuloy kaming susunod sa iyo, dahil ang lahat ng bagay ay nagmumula sa iyo, Lord. Salamat, O Diyos, sa iyong anak na ginamit mo ngayong umagang ito. Salamat sapagkat siya'y tumugon sa iyo. Maging ganun din, O Lord, sa mga kabataan, O Lord. Sa iyo ko po sila linalapit. Patnubayan mo po lagi sila ng iyong pagpapala, ng iyong pag-iingat. At ganun sa kanilang pag-aaral, O Lord. Maging ganun din, O Lord, sa bawat isa. Maging ganun din, O Lord, sa mga nasa harapan na nakaluhod. Kung ano man po ang personal na prayer nila, O Lord, sa iyo ko po itinataas. Dahil sa panalangin, patuloy mo kaming pinapalago. Dahil sa panalangin, patuloy mo kaming hinihipo at pinagpapala, O Lord. Panginoon, salamat. Salamat. Dahil ikaw ay Diyos na buhay. Ikaw ay Diyos na nagpaparanas ng lakas, nagpaparanas sa lahat ng bagay. At sa dakong ito, ngayong umagang ito, hindi po kami lalabas sa santuaring ito na hindi mo kami pinagpala. Bagkus ay lagi mo kaming hinihipo, ngayong umaga pa lang ay pinaranas mo na sa amin yung pagpapala na nagmumula sa iyo, Lord. Panginoon, salamat po. Salamat at nandyan ka lagi. Kami po ay susunod na kagaya ni Jonas. Si Jonas na hindi man sumunod sa una mong utos, pero sumuko siya sa iyo. Binigay niya ang pagtitiwala niya sa iyo, Lord. Binigyan mo uli siya ng panibagong pagpapala na ikaw ay Diyos na nagbibigay sa lahat ng bagay. Salamat, salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Magandang umaga po. Tapos na po ang ating pagsamba. Humayo po tayo at di pa pala to.
unto our God. Your matchless endless love unrestrained. This is our God. Every tribe sing praise and glory, honor and shame unto our God, unto our God. Your matchless endless love unrestrained. This is our God. This is our God. Ayo, 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 ah. 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 Salamat po sa Victory Dance. Yan. Sige po, pasalamat po sa nagkalab ng bulaklak ang Dalit family, si Mr. and Mrs. Brian Dalit. And thank you rin po sa mga kabataan, sa ating liturgy, sa ating Bible reader. At maiwan po mga kabataan, may mga ano po kami doon, paninda, yung aming chips. Pwede po kayong bumili, 50 pesos po yan. Salamat po sa ating speaker. Palakpakan po natin. Talagang pinaiyak niya ako. Tayong lahat. Yan, umiyak po talaga. Nakakaiyak po, nakakatouch yung kanyang message. Thank you, Lord, sa buhay ng mga kabataan ito. Sige po, maiwan po yung mga kabataan. Picture-picture po tayo. Bili na po kayo ng aming paninda. Yeah, may chips pa po doon. Bili na po kayo ng chips. Tapos mga kabataan, picture-picture po tayo. Mga kabataan po, dito po tayo, picture-picture tayo. At kakain pa sila dito, may inihandang pagkain. Ha? Mr. Dalit. Mga kabataan po na dito, picture muna tayo. 50 pesos lang po yung chips.